Ayun muna ang gusto kong malaman kasi nung binabasa ko to, sabi ko siguro for others na hindi masyadong sanay with taxation, magugulat sila pag narinig nila yung tax-exempt ceilings o ceilings. Ano nga po ba ito para sa mga nakatutok sa atin? Paano po gumagana ito pagdating sa sweldo at benepisyo para sa aming mga empleyado? Ayan, maganda yung tanong mo. Unang-una, it's a welcome development. Nagpapasalamat tayo sa gobyerno. At least nakikinig sila. At ito ay magandang tugon. Pero linawin natin, itong tax-free benefits, ito yung tinatawag na de minimis. Ito yung maliliit na tulong na binibigay ng mga employers sa kanilang mga empleyado para matugunan yung mga quote-unquote cost of living. Kaya meron tayong rice subsidy, clothing allowance, laundry allowance, medical allowance. In short, hindi dinadagdagan yung taxable income mo or yung kita mo. Binibigyan ka lang ng allowance para mapandagdag sa panggastos mo. So, de minimis ang tawag sa kanya. De minimis, ibig sabihin maliit na benepisyo or allowance. At pangalawa, ang pagdagdag ng tax-free benefits o yung pagtaas ng ceiling, ang ibig sabihin, kahit dagdagan ng employer, kasi discretionary to, Chacha, hindi ito mandatory. Ibig sabihin, kahit pa ipasad or sabihin ng DOF at BIR, hindi ko na itatax yung rice subsidy kahit gawin mong 2.5 yan per month. Hindi ibig sabihin lahat ng employers or kumpanya itataas yung rice subsidy from 2,000 to 2,500 kasi nga discretionary siya, based siya sa budget, generosity o kagustuhan ng mga employers. Ang impact lang nito kung itataas nila, walang additional tax kasi dati kapag dinagdagan ng employer beyond or lagpas doon sa de minimis na cap, taxable na siya, madadagdag siya doon sa sinasubject sa withholding tax. Pero dito, yung status ko right now, ang total de minimis natin around 70,000 pesos annually. Ito na yung lahat siya. Rice subsidy, clothing allowance, laundry allowance, medical allowance, lahat yan. Pati yung anniversary performance bonus. Pag tinotal mo yon, roughly 70,000. Pag kinonsider natin itong increase ng ceiling, magiging 90,000. So medyo 20,000 increase yung pinag-uusapan natin dito na magiging tax-free. Again, caveat, kung ipagkakaloob ng mga employers. Hindi po ito mandatory, pero ito po ay magandang development kasi pwedeng talagang tumulong yung mga employers para tugunan yung paghihirap, lalo na ng mga minimum wage earners at low income earners. Kasi sa totoo lang siya, sa mga mas malaki ang kinikita tulad nyo, hindi nyo mararamdaman yan. Or baka hindi nga ibigay sa inyo kung hindi kayo empleyado. Kasi nga sa employees lang talaga pinagkakalooban de minimis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!